Hello there my pretty people! Good day sa inyong lahat. Sana ay masarap ang mga ulam nyo today kahit medyo maulan. May bagyo kasi. Past few days kasi medyo maulan. Hanggang ngayon medyo maulan pa. So doble ingat tayong lahat, no? Kung lalabas kayo, papasok kayo ng work, kung may mga pasok kayo, doble ingat tayo pag lalabas tayo ng bahay. Siguro naman, alam nyo na ang ating topic for today. Nabasa nyo naman siguro yung title sa ating episode, no? Pero kasi, habang nag-scroll ako sa TikTok ng mga nakarang araw, may napansin akong isang video na nagsasabing mukha daw mas matanda ngayon ang mga Gen Z kumpara sa mga millennials. May nakita pa nga akong isang YouTube video Yung YouTube video na to, mga Korean sila. Tapos may pinapakitang picture sa kanila yung host ng mga Filipino celebrities, tas huhulaan nila yung age. Tapos nagugulat sila kasi bakit these Filipino celebrities that mostly are millennials look very young for their age. Samantalang ibang Gen Z, mukha nang mas matanda pa or mas mature. Diyan nga yung papasok ang tanong na, bakit mas older tignan ang mga Gen Z compared to millennials? Okay. Pero bago yan, ako nga pala si Tito Alvin, your millennial tito, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon tungkol sa iba't ibang social concepts and trending issues. And in this podcast, aalamin natin kung anong behaviors ang pretty or petty. If you are watching us from YouTube, huwag niyong kakalimutan to like this video and to subscribe to our channel. Kapag hindi kayo nag-subscribe, magkakaroon kayo ng madaming wrinkles sa mukha. Magmumukha kayong 65, 75 years old. Yan. If you are in Spotify naman, please follow us and give us a 5-star rating. Just go back to the main page ng podcast, then click the follow button. You may also turn on your notifications on YouTube or Spotify para updated ka sa mga bago nating episodes. Parang awa nyo na guys, i-follow nyo na yung mga social media pages natin sa Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screens. So wag na natin patagalin pa and let's go to our next segment that we call Storytime. Okay, eto na nga yung sinasabi ko kanina. Marami daw ang nakakapansin na yung mga Gen Zs or Gen Zers, hindi ko nilalahat hindi ko generalize, pero may mga nakakapansin na some of the Gen Zs daw look older than most millennial. So, nagtataka sila bakit ganun. Kasi if you're going to base it sa age, hindi dapat sila magmukhang mas matanda sa mga millennials kasi, hello, mas bata nga sila, di ba? So, physically speaking, dapat mas madali mong ma-distinguish kung sino-sino ang millennial at kung sino-sino ang Gen Z. Tama? Make sense naman, di ba? Pero hindi na nga daw ganyan ang case ngayon. Kung familiar kayo sa isang TikTok star na si Jordan The Stallion, isa siyang Gen Z, pero napagkakamalan siyang millennial. Kung hindi nyo siya kilala, ilalagay ko yung picture niya dyan somewhere. Okay? Maraming nag-aakala na isa siyang millennial. Madalas daw siyang pagkamalan na mas matanda for his age. When in fact, he belongs to the Gen Z generation. Isa pang example dito ay si Millie Bobby Brown. Okay? Siya yung bida sa hit Netflix series na Stranger Things. Siya si Eleven sa hit show na yan. And recently nga kinasal siya sa jowa niyang si Jake Bon Jovi, yung anak ni Bon Jovi. Okay? So, looking at Millie Bobby Brown's appearance, the way she dress, the way she talks, the way she carries herself, siguro papa siya siyang nasa 25, 27, 29 years old. Basta mature for her age. Pero in reality, 20 years old lang ang ate mo. Yes, 20 lang. 20 lang po si Ate Kerr, pero she looks older na. Pero itong phenomenon na to, mostly evident yan sa mga Caucasians and hindi masyado apparent yung ganitong klaseng phenomenon sa Asian ethnicity. Majority pa din naman na tao dito sa Asia, especially here sa Philippines, physically looks their age. Sabi nga nila, Asians don't raisin. Hindi nangungulubot masyado ang balat, diba? Hello, obvious ba? Tsareng. Pero on the other side of the coin, hindi man nagmumukhang matanda ang mga Gen Z, pero yung mga millennials dyan, parang dito matanda. Excuse me, charot. Ito, meron nga nagsabi sa akin, friend ko, si Nessie. Hi Nessie, hello, nakikinig ka. Nag-birthday nga ako, 40th birthday. Sabi niya,
Alvin, bakit hindi ka mukhang 40? Hello, ako lang to, no? Charot. So, balik tayo sa tanong natin kanina. Bakit mas mukhang older ang mga Gen Zs ngayon compared sa mga millennials? Ano-ano ba ang mga factors kung bakit sila nagkakaganito? O uunahan ko na kayo hindi ko generalize na lahat ng Gen Z mas mukhang matanda compared sa mga millennials or vice versa kung bakit mas mukhang bata yung mga millennials. Mamaya pag-uusapan natin yung mga factors that I think contributed why some people look older their age. Also, itong video na to, hindi ko ginawa para pag-awayin ang millennials at Gen Zs. Alam kong meron ng matagal na generation war between those two generations. Ang video na ito ay hindi para i-instigate lalo ang gulo, but to open the door for discussion kung bakit may ganitong phenomenon. Okay, dumiretso na tayo. Okay, ang unang factor kung bakit mas older tignan ang mga Gen Zs ngayon is because of technology. Ako lang to lahat ng sasabihin ko, ako lang. Opinion ko lang to. Technology ang isa sa mga factors kung bakit mas mukhang older tignan ng mga Gen Zs. Okay? Not necessarily social media Mamaya pag-uusapan natin yung social media. Pero for this point, ang tinutukoy ko is the advancement in technology. Yung mga millennials kasi, wow, parang di ako kasama Okay, kaming mga millennials, kami yung last generation na naka-experience kung saan ang karamihan ng mga bagay-bagay ay medyo manual pa. Okay, mano-mano pa. I mean, hindi pa ganoon ka-advanced ang technology. During our youth, wala namang mga high-tech na cellphones. Landlines lang yung nakagis na naming mode of communication dati. Kung older millennial ka, naabutan mo pa yung mga rotary phones. Alam niyo yung rotary phones, no? Yung kailangan mong ikutin yung bilog sa telepono para makadial ka. Tapos for sure, natatandaan nyo pa yung kulay red na telepono. Yung payphone noon, nahuhulugan mo ng 3.25. May kanta pa nga yan 3.25 lang aking kailangan para makausap ka kahit sandali lang. Charot, kaya umuulan kaya bumabagyo Okay, ano pa ba? Pagdating naman sa entertainment, when we want to entertain ourselves, kaming mga millennials, ang naka-experience ng mga VHS tapes, para makanood ng movies, tapos cassette tapes para makinig ng music. Naalala nyo pa ba mga kapwa ko millennials kung paano mag-rewind ng cassette tape? Hindi doon sa radyo normal na yun Paano kung wala kang radyo or ginagamit yung radyo, paano kung magre-rewind ng cassette tape? Yung kukuha ng pencil or ballpen, tapos ipapasok mo doon sa butas nung cassette tape mismo. Tapos yun yung paikutin mong ganyan hanggang sa maabot mo yung dulo. Natatandaan nyo ba yun? Kailangan yung pencil mo Mongol para saktong-sakto siya dun sa butas nung cassette tape. So, paikutin mo yan hanggang ma-reach mo yung dulo ng tape. Ngayon kasi madali lang kasi may MP3 players na, may mga streaming platforms na, isang click na lang makakabalik ka na sa umpisa nung song or ng playlist mo. Eto, naalala nyo pa ba nung time na may research kayo or assignment sa school? O after class, pupunta kayo ng library para maghanap ng libro o kaya ng encyclopedia. Ngayon, kung magaling ka, matalino ka, gagamitin mo yung cabinet dun sa isang side ng library. Tapos may mga laman yung index cards. Okay, yung index card na yan, may laman yung Dewey Decimal System para malocate mo kung nasa ang shelf ng library yung librong hinahanap mo. Naalala nyo pa ba yun? Diba? Yung Dewey Decimal System na index cards. Ngayon, first part pa lang yan ng problema. Kasi kapag nahanap mo na yung libro or yung encyclopedia na kailangan mo, if i-flip mo yung mga pages, hahanapin mo kung saang part ng libro yung info na kailangan mo for your research or for your assignment. Tapos, kukopyahin mo yung laman nun sa notebook mo. Swerte mo kung meron kayong photocopying machine sa library. Pero during my time sa library namin, wala namang photocopying machine. So, kukopyahin mo talaga. So, kung 4 na pages, yung info na kailangan mo from that book, 4 na pages din yung kukopyahin mo. So malamang, doon ka na matutulog sa library. Eme lang. Pwede namang hiramin yung libro. Wag lang encyclopedia. So anong point ko dito? Ano bang tinutumbo ko dito? Ngayon, everything can be achieved in an instant with the help of technology compared noon na medyo manual ang mga bagay-bagay. I can say that it taught us millennials to be more patient and to really work hard before we achieve something. It taught us the virtue of patience.
Okay? Nowadays kasi, dahil nga instant na lahat ng mga bagay, nagiging impatient na yung mga tao, especially yung mga Gen Zs. And we all know, impatience may lead to stress and anxiety. And kapag stress or anxious ka, pwede ang magkaroon ng negative effect sa katawan ng isang tao. Now, i-move na natin yan sa second point natin. With the advancement of technology, sumulpot na din ang mundo ng social media. Which is, I believe, though, this is the greatest factor kung bakit Gen Zs nowadays look older than what they are supposed to look like. Now, ito statistics lang, no? Doon tayo sa mga facts. Based on statistics, millennials spend approximately 2 hours to 2.5 hours on social media, while Gen Z spend approximately 4 to 5 hours on social media. Also, 66% of Gen Z say that social media is an integral part of their lives. Hindi raw yan mawawala sa buhay nila. Sabi ng 66% ng mga Gen Zs. So, paano nakakaapekto ang social media? First is yung screen time. Yung screen time kasi is the total number of hours you spend in front of your phones or devices. According sa mga studies, prolonged screen time or yung pag-spend ng maraming oras sa harap ng mga phones ay may negative effects on your body. Una nang affected dyan is yung hours of sleep or yung sleeping patterns ng isang tao. May mga studies na ginawa na the longer you look at your screens, the less time you spend on sleeping and possible din na maapektuhan yung sleeping habits mo. Also, using your phones mainly on social media promotes a sedentary lifestyle. Meaning, nakaupo ka lang the whole day, hindi ka na gumagalaw or kumikilos, which can impact your cardiovascular health, increasing the risk of obesity. Apart from the physical effects of longer screen time or staying too long on social media are its psychological effects. So, hindi lang pala physical, kundi psychological din ang effect ng too much screen time. Now, with the boom of social media is the birth of social media influencers. With Gen Z spending a lot of time sa social media watching these influencers, they have the tendency to compare themselves sa mga influencers na to, sa mga taong to nakikita nila online. So kung ano yung mga trend na pinapauso ng mga internet celebrities na ito, siya namang gagayahin ng mga audiences nila, na mostly ay Gen Zs. So, madalas natin nakikita sa social media na yung ilang influencers, finiflex nila yung mga bago nilang biling damit. Yan, mga bagong damit, bagong accessories, bagong bahay, bagong kotse, mga travels nila abroad. And sometimes, yung ilan sa mga nanonood sa kanila, they can't help but feel envious. Tagalogin ko na, inggit. Some may feel pressured kasi bakit sila mga influencers na nasa early 20s meron ng mga ganitong bagay? Bakit ako wala? Ba't sila meron, ako wala? Andun yung inggit. Alam ko, familiar kayo dun sa naging trend sa Facebook na 25 years old, may sariling bahay at lupa, ikaw. And pinatulan nyo rin ba yan? Ako, meron na akong pinatulang ganyan eh. Pero hindi maganda yung patol ko eh. Nainis ako eh. Okay, wag na natin balikan yon. Ngayon, wag nyo sasabihin sa akin na pinost yon para makapag-inspire ng ibang tao. Wag nyo akong niloloko. Hindi yon inspiration. Hindi yon form ng inspiration. Okay? Pinost yon kasi gusto nyong i-flex. Gusto nyong mang-inggit. Kung ang reason of posting is to inspire, then you could have worded that differently or use a different way to flex what you want to flex. But at the same time, magsasound pa rin siyang inspirational. Ang point ko lang dito is, the younger generations now feel pressured in life kasi yung mga nakikita nila, naka-age group nila sa social media are reaching these life goals. Nakakadagdag pa sa pressure is that while growing up, nakita nila yung mga struggles ng mga millennials and earlier generations in life. So ang mindset nila, dapat hindi ko ma-experience yung ganong buhay or ganong situation. So instead of the Gen Zs enjoying their youth, maaga nilang ini-stress yung mga sarili nila para lang may mapatunayan sila sa mga sarili nila at an early age. Hirap, masaklap, pero yun talaga yung realidad, no? Masyado nilang pinoproblema yung mga ganitong bagay, tapos naapektuhan na yung mga mental health nila.
And alam naman nating lahat na nagmamanifest ang poor mental health sa physical body natin. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, located at Ascension Avenue, Lagro, Quezon City. Also available through GrabFood and Foodpanda. Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Etong next nating i-discuss, feeling ko hindi naman siya malaking factor pero I just find it weird and confusing lang. Kasi kaming mga millennials, ayan na ako na, kasama na ako, kaming mga millennials growing up, wala naman kaming sinusunod na mga skincare routines noon. Pagkaalala ko nung bata pa ako, when I was nung teenagers, nung mga panahon ng 20s ko, wala naman akong sinusundang mga skincare routines. Tubig and Dove lang. Charot. Kung nakaluwag ka, makakabili ka ng Cetaphil. Kasi medyo mahal yun eh. Pero tama ba ako mga co-millennials, during our younger years, hindi naman uso yung mga Korean skincare products. Yung mga 5-step, 10-step skincare routine na yan. Hindi uso yan noon. Recently lang naman na uso yung mga yan. And aminin nyo mga Gen Zs, ang talagang nag-patronize ng mga skincare products na yan, kayo. 'Di ba? Kayo mga Gen Z. I may be wrong, pero kung hindi dahil sa mga Gen Z, hindi naman malalaman ng mga millennials yung mga skincare na ganyan. Pero kung sino pa, yung mga madalas gumamit at mag-patronize ng mga skincare products, sila pa yung mas mukhang mas matanda. Just saying, okay, wala akong factual evidences to support this claim, pero yun lang yung na-observe ko. I'm just trying to connect the dots. I may be wrong, but I may be right. Ito, isa pa. Ngayon kasi, mas accessible na yung mga cosmetic surgeries, yung mga rhinoplasty, botox, mga fillers sa mukha, ganyan. So, mas kaya na siyang gawin not just by millennials, but also by Gen Zs as well. Before kasi, sa aming mga millennials, no, tabu topic yan. Yung mga pagawa sa katawan, yung mga, tawag dito? Yung mga retoke. Tabu topic sa amin yung mga millennials before. Medyo negative ang tingin ng ilang millennials sa ibang taong nagpapa-boob job, nagpapa-retoke. Yan. Ngayon, medyo normal na lang yan, hindi na tabu topic yan. Hindi na issue ngayon yan. So yung mga Gen Zs, mas open sila to go under the knife and enhance their looks compared to millennials. And with these procedures, while it is under the guise of enhancing your physical looks, it may also make your physical features more mature. Kaya yung mga Gen Z na nagpapa-enhance ng itsura, they look older. Kasi sa mga pinagawa nila, nagmukha lang mature yung mukha nila. Make sense? Ito, last na factor, no, kung bakit sa tingin ko mas mukhang older ang mga Gen Z compared sa mga millennials. Isang marahil sa naging factors ay ang pandemic or ang COVID-19. During the pandemic kasi, walang nakakalabas ng bahay. Walang school, yung mga work from home, yung mga classes noon puro online lang, which increased the screen time of Gen Zs kasi almost whole day sila nakaharap sa computer. And since wala sila sa school, nabawasan din yung physical and social interactions nila with other people. So kung wala kang physical interaction sa ibang tao, paano ka makikipag-interact at makikipag-socialize? Online. Sa social media. And since bawal ngang lumabas, sabi ni Kim Chiu, mas naging sedentary ang mga tao and only had minimal physical activity. Yung mga millennials, since less time ang ginugugol nila online, mas naghahanap sila ng ibang pwedeng gawin sa bahay. Like chores, mga gawaing mga household chores. And di ba nauso din yung mga halaman noon? Kaya nga nauso yung term na plantito tsaka plantita. Mostly kasi na mga na-hook sa plant craze na yan, yung mga millennials. So some millennials were able to find other things to do and not just be stuck in front of their phones and devices. Ilang taon ba yung pandemic? Sa 2 to 3 years din yan, no, bago lumabas. Bago nagpalabas ng mga tao. So imagine, yung mga Gen Zs na nakatutok lang sa phone for 2 to 3 years, wala silang ganong ginagawa.
So malaki ang naging effect ng COVID-19 pandemic sa naging lifestyle ng mga Gen Zs. Kaya din siguro, they look older than some millennials. So to conclude this episode, uulitin ko, lahat ng nasabi ko ay hindi naman patama against the Gen Z o yung mga Gen Zers dyan, but purely observations lang. And isa pa, wala akong ini-instigate na generation war dito. So please mga kapwa ko millennials, no, wag na natin sisihin yung mga Gen Zs keso ganito tayo noon and ganito sila ngayon. The things we experienced back then were the result of the circumstances we were dealt during that time. So same thing with the Gen Zs now. They are just dealing with situations they are currently facing in this society. Both generations naman faced different types and different levels of systemic failures of society and the government. For me, medyo petty yung behavior na medyo masyado natin kino-compare yung generation natin as millennials sa mga Gen Zs and vice versa. And sinasabi na mas angat tayo sa kanila. Same thing with the Gen Zs. Yes, you are more technologically savvy and you may know the latest trends compared to your millennial counterparts, but that doesn't mean that your generation is way better than other generations out there. And last, isang hiling ko lang sa mga Gen Zs, no? Please, lubayan nyo yung mga ankle socks naming mga millennials. Hindi kayo inaano ng mga ankle socks namin. So please, wag kayong ano dyan. Eme lang. So I think dyan na natin tatapusin ang episode na ito, no? Kung nagustuhan nyo at na-entertain ka ng episode na ito, feel free to share it with your friends and don't forget to tag us in all of your social media posts. Huwag na din kayong mahiya to follow our Facebook page, Instagram, and TikTok accounts by going to the link you see at the bottom of your screens or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you have thoughts about the topic or insights about the podcast, or kung may iba pa kayong naiisip na reasons kung bakit medyo mukhang mature tignan ng mga Gen Zs, leave your comments on our YouTube video or answer our Q&A section in Spotify. You can also show your support to our podcast by reacting or commenting sa ating mga social media posts. If you're a brand looking for partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye!